sama po muli tayo na magbigay papuri sa ating Panginoon at umabot tayo. Kita natin ang ating Panginoon. Amen. Awitin po natin yung We Give You Glory. We're here to bless your name, gathered as your family, praise you and proclaim your faithfulness and mercy. We give you glory. We give you Lord. We give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to speak your name. Bible na certified ito, di ba? To celebrate your grace, to praise you for your mercy. We give you glory. We give you honor. We give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. We give you glory. We give you honor. We give you everything we are, lifting our hearts and hands before you, Lord. Lifting our hearts and hands before you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love
gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy the Lamb, seated on the throne. From you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Patuloy ka namin, O Diyos, na ating napupurihan at sinasamba sa oras na to. Ikaw nawa, O Diyos, ay nabigyan namin ng papuri at kaluguran. Salamat, Lord. We worship you, O God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat, Sister Janet, sa mga makalangit na awitin at naway na papurihan at napangitin natin ang ating minamahal na Panginoon sa mga awitin na yan. At ngayon naman po, para po naman sa testimony, kung mayroon pong gustong mag-testimony para sa mga kabutihang ginawa po ni Lord sa ating lahat. Testimony po. Sister Norma. Sister. Rocket. Roll call tayo ngayon. Maraming beses.
magte-testimony ako kasi dapat lang naman na sa bawat sandali ay magpurit magpasalamat tayo sa Diyos dahil yung mga buhay at kalakasan ay pinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang gabay at patnubay ay narito tayo ngayon. Malalakas pa. Sabi nga ni Pastor, walang aray. Masarap matulog. Sino nagbibigay niyan? Di ba ang Panginoon? Marapat na ating siyang papurihan, pasalamatan sa bawat sandali. We must give thanks to the Lord always. Yun lang ginagawa sa atin sa kabila po ng mga pangyayaring ito ay nakakaraos tayo. Kumakain tayo 3 beses maghapon. Minsan may merienda pa. Yun po ba naman ay hindi natin dapat ipagpasalamat sa Diyos? Bakit tayo mahihiyang magpurit magpasalamat? Ay napakabuti ng Panginoon. Lahat ay ibinibigay sa atin. Sa mga, kung may karamdaman, manalangin ka, pinagaling ka na at pagagalingin pa. Kaya wala mang mga pangyayaring iba, pero napakabuti po sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay ay dapat tayong magpuring magpasalamat. Sabi nga, magising ka lang sa umaga na may kalakasan ka, yun po isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Nakatulog tayo ng maayos, nakatulog tayo ng mahindi, walang gumapala sa atin. Napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya dapat tayong magpuring magpasalamat. Huwag tayong magkulang sa Panginoon. Huwag ma-offend ang ating mga kapatid dahil baka sabihin laging ganon. Dahil yun po ang totoo. Tunay na napakabuti sa atin. Hindi siya nagpapabaya. Lahat ay ipinagkakaloob. Sa kabila ng mga pangyayari, may dumating mang pagsubok, kaya natin dalhin. Dahil siya ang may sabi, di ko kayo bibigyan ng dalahin hindi ninyo kaya. Kaya magpasalamat tayo. Natural lang po na pag may umaga, may gabi. May gabi, may umaga. Yun po ang mangyayari. At dapat po nating ipagpasalamat na yung mga nakararaang mga bagyo-bagyo, hindi po tayo inabot ng ganong kalakas. Nasa atin pa rin po yung kanyang biyaya. Kaya yun po ay dapat na ipagpasalamat natin. Walang pangyayari na hindi dapat tayong magpuri, magpasalamat sa Kanya. Kaya purihin ang Diyos, sa Kanya po ang pinakamataas na papurit pasalamat. Lagi tayong magpasalamat. Always give thanks and pray to the Lord. Amen. Yes. Amen. Amen po. Maraming salamat, Sister Norma, sa iyong napakagandang patutuon. Maraming salamat po. Awakening po yun. Maraming salamat po sa Panginoon. Raquel daw. Ha? Sige, magpapasalamat po ako. Sister Raquel. Sige, Sister. Sige po. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi simula nung nawala yung asawa ko, hindi naman niya ako pinababayaan, nakakabenta ako ng house and lot, ganyan. Itong November na to, sunod-sunod yung aking benta, nakatatlo ko, tapos ngayong December, isa. Tapos may naka-line na pa nitong January. Kaya salamat sa Panginoon at hindi ako pinababayaan. Kaya nga po, nawala man siya pero hindi pa rin niya pinababayaan. Nandiyan pa rin siya sa tabi ko. Yun lang po. Maraming pong salamat sa mga blessing na binibigay ni Lord sa amin. Maraming salamat sa napakagandang blessing na umaabot sa inyo, Sister. Masaya po kami rito sa mga mga good news. Maraming Pasalamat ako sa Lord. Susunod naman po ang ating pong minamahal na kapatid, Sister Helen po. Sige po, go ahead po. Amen. Naririnig niyo po ako? Po. Sige. Ako din po patuloy na pinupuri ko, pinasasalamatan ang Panginoon kasi doon sa ano ni Inday, sa sitwasyon ni Inday na hindi ko matiis makita na may lagnat, pabalik-balik, ubo. Kaya sinabihan ko na siya, dahil magpa-check up ka. Sabi niya, wag na mama. Sabi ko, hindi, pa-check up ka. Akong bahala sa'yo. Purihin ang Panginoon kasi mula nung na-check up po siya, nabigyan siya ng tamang gamot sa lagnat, sa ubo. Nawala na po yung lagnat niya. Tapos yung ubo niya, unti-unti na po gumaling.
Kaya salamat sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, andyan pa rin ang Panginoon na gumagawa ng paraan na mapa-check up po siya. Kasi ayaw niyang magpa-check up, takot siyang magpa-check up dahil wala siyang pera. Sabi ko, dahil akong bahala, dahil hindi ko makita. Purya lang siguro kung nangyari sa'yo na hindi ko kayo nakikita, matiis ko pa. Pero hanggat nakikita ko kayo na ganyan ang sitwasyon, hindi ko po kaya po. Kaya salamat sa Panginoon kasi ipinoprovide man din yung pangangailangan. Kaya yun po, pinasalamatan ko ang Panginoon bagamat wala na silang tatay pero natutulungan ko pa rin sila sa biyaya ng Panginoon. Kaya yun po, patuloy ko talagang pinupuri ang Panginoon, pinasasalamatan kasi patuloy kong naranasan yung kabutihan ng Lord at yung kanyang patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan, patuloy ko din pong nararanasan. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Napakabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. Walang hanggang kabutihan ang pinapadama ng Lord. Kaya yun lang po. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat, Sister Helen, sa iyong napakagandang patutuo. Talagang dapat mo talagang mahal natin ang ating mga anak kahit pa paano mangyari. Maraming salamat. At ngayon naman po, ang patutuo po ni Sister Ligaya. Pakikinggan po natin. Ligaya. Testimony po, Sister. Iwin ka muna naman, Sister I-unmute mo. Unmute mo yung Sister Ligaya. Unmute mo. Nakamute ka. I-unmute mo. Good evening po, Sister Ligaya. Sister Joy, pa-unmute po yung inyong microphone. Pakipindot yung kulay pulang microphone po. Po, may parang microphone. Yan. Unmute mo. Okay na po. Narinig niya. Ako rin ay nagpupuri sa Panginoon dahil sa binigyan pa niya ako ng buhay. At binibigyan niya lahat ang mga biyaya sa akin. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa akin at sa aking pamilya, sa aking mga anak. Tunay na hindi siya nagpapabaya sa amin. Gayon pa man, bagamat hindi sila dumadalo, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Yan na lang po. Tunay nga po, God is good all the time. Maraming salamat po. At ngayon naman po, ang patutuo po ng ating minamahal na si Sister Eileen Catarine po. Amen. Wala po makakaligtas dito kay Brother Ray. Kaya bilid ako, Brother Ray, sa Panginoon na ikaw ang worship leader ngayon. Salamat sa Panginoon dahil wala pala ligtas ngayon sa mga testimony. Yon. Ako din ay, siyempre, patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga yung mensahe natin nung linggo, di ba? Yung walang hanggang pagpapasalamat lagi sa Panginoon. Ano man yung mga nararanasan natin, ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi andun pa rin yung kanyang protection sa atin. At inilalayo tayo. Baka tayo ay 9 months na yata o mag 10 months na. O 9 months kasi March, December na ngayon. 9 months. Tapos, ganito tayo. Pero, salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo iniiwan. Hindi tayo pinababayaan. At inilalayo tayo sa karamdaman ng COVID-19. At patuloy ko rin pinasasalamatan ng Panginoon sa buhay at kalakasan at pagkakaloob sa lahat ng blessing. Kasi yung blessing kasi hindi na naman in terms of money. Ang blessing po ay yung wala tayong sakit, tapos yung lagi tayong masaya, kaya blessing yun ay binibigay ng Panginoon. Kaya sa Panginoon ko ipinagkakatiwala at itinataas ang lahat ng pagpapasalamat dahil ang Diyos ay buhay, kahapon, ngayon at magpakailanpaman. Sa Panginoon po ang kapurihan ng lahat po. Amen. Maraming salamat, Sister Ellie, sa inyo. Napakagandang patutuo. God bless po para sa inyo. At ngayon naman po, yung po aking minamahal na kapatid, si Brother Doming po.
Brother Doming, good evening. May roll call na yata ito. Gusto ko ba din ang boses nyo, brother? Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon na talagang ang Diyos ay hindi nagpapapaya sa atin. Dahil kung isip-isipin natin, ang dami ng biktima ng sakit na COVID-19. Pero sa awa ng Diyos, sa atin wala akong nabalitaan na naging biktima para kumalipan lang yung andyan sa Valenzuela, pero sila'y nagsigaling. Sa lakas na sa bisa ng ating panalangin ay talagang tinutugon ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, sa naobserbahan ko sa kalagayan natin ngayon, andito ang pandemic. Malaking itinuro sa ating buhay ang pandemic na ito. Una, yung dating kaugalihan namin na parang makakatiang bulsa pagka araw ng linggo at matyal, nawala sa amin yun dahil bawal kaming lumabas. Ang kainaman naman nun, nakasafe, hindi ka na gumastos sapagkat napipigilan. At sa ngayon, bagamat ako'y gustong-gusto ko nang lumabas, naiinip ako kung minsan, tumatakas ako sa bahay. Kaya tawag nila akong pasaway. Pero malabas naman ako. Meron naman akong mga importanteng gustong gawin kahit na paano. Tinatakot ako, pag nakapitan ka ng virus, kalabas ka na lang. Pati kami madadamay. Sabi. Pero naman ang siya sabi ko, dalawa naman ang bahay dito. Diyan ako nalabas pagpuangat. Awa ng Diyos at naniniwala akong basta tayo ay malinis ng tibo at talagang bago naman lumabas humihingi ako ng gabay ng Panginoon na ilayo ako sa mga sakunang. Kaya salamat sa Panginoon na ito, palakas naman tayo kahit na medyo tumatanda na, puti ng buhok, pero still strong pa rin tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Doming, sa inyong napakaganda po. God bless po. At ngayon naman po ang ating Brother Celso, yun po ang aking Brother Celso. Patotoo po, Brother Celso, and good evening po sa iyo. Brother Celso. Good evening po. Ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon. Walang pagsawa sa pagsuporta sa atin. Ang mabuti na lang, nagkaroon akong signal. Tumatakbo kami ngayon. Wala akong mga kasama. Ang iba nag-duty. Ang iba nasa bakasyon. Kaya ang iba tulog. Kaya ako lang nag-isa ngayon. Kaya salamat sa ganitong pagkataon nga paraan sa pamagitan ni Pastor John nga hindi tayo pinabayaan niya sa pagpangaral sa ating mga gawain katulad ngayon nga tayong lahat ay nakita na magkakapatiran sa panampalataya. At napasalamat din ako sa Panginoon sa gabay kahit minsan may problema ang mga machinery ko, sandali lang maalis dahil nandyan ang Panginoon sa atin. Ma-rectify agad. Kaya pinapasalamatan ko at magkita-kita din tayo muli dyan dahil babalik pa ako dyan sa Manila. Kalooban ng Panginoon. Diyan ako mamasko. Kaya salamatan ko Panginoon nga sa kalakasan, bagamat narito ang sabi pa ni Doming, ang virus ay hindi makatalab yan dahil ang Panginoon na sa atin. Kaya dinadalangin ko sa Kanya nga ilayo tayo sa kapamahakan. Maraming salamat sa ating Panginoon at ganoon din sa inyong mga kapatid. Ninong. Ay, Sister Linda, ano mo? Maraming salamat, Ang balot mo, Sister Linda. Puntahan ko yan sa inyo, Sister Linda. May virus pa, may virus pa. At yun po si Sister Norma. Ay, Sister Linda po. Sorry. Ibalot natin sa plastic.
Ang virus, i-plastic sorry. natin. Andyan tayo. Maraming salamat, Brother Sergio, sa iyong napakagandang patotoo. Spiritually and materially, well blessed ka, brother. Maraming salamat kay Lord. At ngayon na po ang ating minamahal na kapatid. Bumabata ka kasi, brother. Kaya nagpatotoo ako eh. At ngayon na po ang ating minamahal na kapatid, si Sister Linda Doranilla. Kami si Sister Pastor. Walang lecture. Talagang obligado Nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos sa pag-iingat niya sa buong pamilya kahit na malayo ang aking mga anak. Iniingatan sila ng Panginoon Diyos at salamat din sa mga apo ko na nandito kahit papano. Tatlo pa rin sila, parang mga anak pa rin namin, nakasama namin tatlo. Kaya salamat din sa pag-iingat, sa pagbigay ng maayos na kalusugan sa aming pastor at sa mga biyaya, sa mga blessing na pinagkaloob niya sa amin. Salamat din at may bago kaming kasama sa bahay. Natatawa ako kanina dahil sabi niya, sana matapos na yung ang pandemya, sabi niya. Bakit? Sabi ko, kasi gusto ko pumunta ng Baclaran at Quiapo. Akala ko, kaya gusto niya pumunta ng Baclaran at Quiapo dahil mamimili. Yung pala, magsisimba. Magsisimba daw siya. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ay ano? Wala kang kasama doon. Maliligaw ka. Sabi ko, hindi ko alam yun. Kaya sabi niya, paano daw pupunta ng Baclaran at Quiapo? Sabi ko, ay hindi ko alam. Sabi ko kung gano'n. Pa-attend mo dyan. Dito, sa Zoom natin. Isasama pa ako. Kaya, ang pinag-pray ko, sana makakilala itong kasama namin ito na kasambahay namin. Mabait naman siya, masipag. Kaya salamat sa Panginoon Diyos na kahit paano nakakatulong sa amin. At salamat sa lahat ng mga kapatiran na sa bawat gawain nakikita namin at patuloy na umaattend sa gawain natin. Salamat sa lahat, mga kapatid. Merry Christmas! Amen. Merry Christmas, Sister. Merry Christmas sa ating lahat. At ngayon na po, para po sa panghuli ang ating pong minamahal na pastor po. Saglit lang po. Konti-konti lang. Pastor John. Pastor John. Ay, labis-labis na nagpapasalamat noon na sa gitna ng pandemya ay kung mga biyaya na tinatanggap buhat ng Panginoon. At ngayon ko lang natuklasan na marami pala akong mga gift. Ako, pati sa at purihin ng lahat ng mga kaparaanan niya. At talaga ang Diyos ay buhay at alam niya ang lahat ng ating mga kilos, ang ating mga gawi. At hindi niya tayo binibigyan ng mabibigat na mga suliranin. No? And every problem may solution ang naibinibigay ang Panginoon. Kaya maraming salamat. In Jesus' name. Maraming salamat, Pastor. At ngayon na po, inyong lingkod, ako po yon. Magpapasalamat din po. Magpapasalamat din po ako. Pero ngayon po, nagbago na po ako. Hindi na po material ang hingin ko. Kasi nga po, talagang walang pag-asa sa material. Spiritual na blessing lang po ang hihingin ko. Talaga po. Kaya nga po ni Sister Norma, magising ka ng maligaya, magising ka ng maayos, walang karamdaman, walang dinaramdam. Kaya nga, physically fit, maligayang na po. Kasi nga po, health is wealth. Malusog,
para na rin po akong mayaman. Para na rin po akong naka-Mercedes-Benz. Ganun po. Yung po pasalamat ko kay Lord. Kaya para po sa akin, sa aking pamilya, at sana po sa atin lahat. Maraming salamat po. Amen. Ngayon. At ngayon naman po, para po sa ating pag-aaral ng salita po ni Lord, ang ating pong minamahal na Pastor June Doronila. Ito na po siya. Magandang gabi, mga minamahal ko kay Kristo. Itong napakagandang pagkakataon na kasama-sama tayo ngayong gabi at ang ating pag-aaralan patungkol po sa banal na mga anghel. Yan. Patungkol sa ating pag-aaralan. At mga kapatid, no? Series po ito, ang ating pag-aaralan. Una, ang patungkol sa banal na anghel, ang ating pag-aaralan. Ang pangalawa po ay patungkol sa mga anghel na nagkasala, no? Yung mga fallen angels. Then yung pangatlo ay papag-aralan po natin ang patungkol po sa mga diablo o yung mga fallen angels. Ang diablo ang ating pangatlo na pag-aaralan. At ang pang-apat ay yung patungkol po sa kapangyarihang espiritual na gumagawa sa ating mundo ngayon. Yan po yung ating pag-aaralan. Kaya it's a series. 4 na serye po ito ang ating pag-aaralan. At ang pinakauna nga po ay patungkol sa anghel. Bahagi po ng Kristiyanong pananampalataya ang paksa po o ang katuruan tungkol sa mga anghel. Ngunit, ang katuruan patungkol sa anghel ay hindi po gaanong pinag-uukulan ng seryosong pansin ng marami pong mga Kristiyano. No? Ang katuruan patungkol po sa banal na anghel. Ayon sa tanyag na ebanghelista na si Billy Graham, no? Kilala po natin yon, the great evangelist of all time ng Amerika, ay higit daw na maraming aklat tungkol sa okultismo o ang masasamang espiritu o ang mga demonyo at diablo ang naisusulat kaysa mga tumatalakay patungkol po sa anghel. Mas marami raw aklat na nasusulat patungkol sa masamang espiritu, okultismo, sa diablo, sa demonyo, pero kokonti ang tumatalakay patungkol po sa mga anghel. Maging sa mga pagtuturo sa Biblia at pangangaral sa iglesia ng mga ebangheliko, madalang talakayin o halos hindi tinatalakay at ipinapangaral ang patungkol po sa mga anghel. Ito ang sanhi kung bakit kapos tayo sa kaalaman tungkol sa kanila, patungkol sa mga anghel. Kaya kulang tayo sa impormasyon about the study about the angels. So, kaya 4 na serye ito, no? Para maisa-isa po natin ang doktrina patungkol po sa mga anghel. Una po, yung patutuo ng banal na kasulatan patungkol sa anghel. Hindi sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ang lahat na nais po nating malaman tungkol sa mga anghel. No, hindi lahat ay itinuturo ng Biblia ang patungkol po sa
anghel. Yung nais nating malaman patungkol sa anghel ay hindi lahat ay sinasabi po ng banal na kasulatan. Hindi natin alam kung kailan at kung bakit sila nilikha ng Diyos. No? Wala pong definite na tala sa Biblia kung bakit sila nilikha ng Diyos. Ngunit, dahil ang Diyos ay espiritu, no? Dahil ang Diyos po natin ay espiritu, hindi mahirap paniwalaan. Meron pong tunay na anghel. No? So, sagana ang Biblia patungkol po sa patutuo sa kanila. No? Napakaraming talata tayong makikita na binabanggit po ang mga anghel sa banal na kasulatan. Una po, binanggit ito sa aklat po ni Mateo 13:41. No? At ganoon din po sa Ebanghelyo ni San Marcos 8:38. Yan po yung mga aklat na bumanggit about angels. Sa 13:32 ng aklat po ni Marcos, nabanggit uli ang patungkol po sa anghel. At ganoon din po sa Ebanghelyo ni San Juan 1:51. John 1, chapter 51. At ang mga apostol, no, hindi lamang sa Ebanghelyo, kundi naniniwala din sa mga anghel, ang mga manunulat po ng Bagong Tipan. Yung mga writer in the New Testament. Ang apostol na si Pedro ay nagpatotoo patungkol po sa mga anghel, no? Sa 1 Peter 3:22, no? Ganon din si Apostol Pablo sa 2 Thessalonica 1:7. Sa paglalarawan ng makalangit na Jerusalem, ganito ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo. Hebreo 2:22. Binanggit po riyan sa Hebreo 2:22. 12:22. Hebreo 12:22. Na sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Napakarami po ang mga anghel. Hindi sila mabilang. No? Kaya, ang banal na kasulatan ay tahasan na binanggit ang sa iba't ibang mga ebanghelyo at ganoon din po sa mga writer ng Bagong Tipan ay naisulat nila about angels. So ano po ba ang kalikasan ng mga anghel? Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Ang kalikasan po ng anghel. Yung kanilang likas. Maliwanag na ipinahihuwatig po ng salitang banal. Ano po bang ibig sabihin ng banal? No. Matagal na po natin itong napag-aralan. Pag sinabing holy, what is holy? What is banal? Yung bang may hello sa ulo? Pag ikaw ay may hello sa ulo, katulad ng mga nakikita natin sa picture, yun ba ang ibig sabihin ng banal? Ano po ang ibig sabihin ng banal? Ang banal po
ay inihiwalay at nakatalaga sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng banal. Set apart para po sa gawain po ng Panginoon. No? Kaya, ito pong ballpen na ito, pwede po bang maging banal to? No? Ito pong highlighter, yung pangtanda, pwede bang maging banal ito? Opo. Amen. Amen po. Paano magiging banal ito? Tinatalaga po natin, ginagamit po natin sa Panginoon. Tinatalaga O ano bang bagay na ginamit para lamang sa Panginoon ay pwede pong tawaging banal. No? Set apart para gamitin para sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng salitang holy. No? Inihiwalay na nakatalaga sa Diyos ang kahulugan po niyan. Kaya tayo po ay mga banal sapagkat inihiwalay tayo para sa gawain po ng Panginoon. No, tandaan po natin, malimit banggitin ang salitang banal. Ang mga anghel, no? Katulad ng Lucas 9:26, Marcos 8:38, Apokalipsis 14:10, at iba pa pong bahagi ng kasulatan. So, tandaan po natin, no? Ang ating papag-aralan ay patungkol sa kalikasan ng mga banal na anghel. Inihayag po ng Hebreo 1:14 na ang mga anghel ay mga nilikhang espiritu. No? Tandaan po natin na ang anghel ay created being. No? They're created being spirit. Sila po ay mga nilikhang espiritu. Wala silang pisikal na katawan. Tinawag silang mga espiritong tagapaglingkod sa mga talata po na nabanggit. So wala silang katawan. No? Tandaan po natin. Wala silang katawan. Sapagkat wala silang pisikal na katawan. Sila ay mga espiritong nilikha. No? They are created by God for a purpose. No? At ang isa pong katangian ng isang banal na anghel, sila'y walang kamatayan, mga kapatid. Hindi sila namamatay. No. Wala silang kamatayan. Tungkol sa buhay ng tao pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, sinabi ng Panginoong Hesus, hindi na sila muling mamamatay sapagkat katulad sila ng mga anghel. No? Binanggit po yan sa Lucas 20:36. Sa muling pagkabuhay ng tao o ng isang mananampalataya, ay hindi na sila muling mamamatay katulad ng mga anghel. No? Kaya ang mga anghel po ay hindi namamatay. No? Walang kamatayan po ang mga anghel. Pang-apat, sila po ay walang kasarian, walang gender. No? Hindi po sila lalaki at hindi rin sila babae. Mateo 22:30. Sa pagkabuhay na maguli, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa at papag-asawahin pa sapagkat katulad sila ng mga anghel sa langit. Kaya nagpapahiwatig itong Mateo 22:30 na ang mga anghel po ay walang kasarian, mga kapatid. Walang kamatayan, walang kasarian. Sila yung mga nilikhang espiritu. Sila yung mga banal.
inihiwalay na nakatalaga sa Diyos. Panlima, nakalikasan po ng anghel, sila po ay masunurin sa Diyos. No? Ang mga anghel, mga masunurin sa Diyos. Ang mga fallen angels, yun po yung mga sumuway. Kaya sila po ay hinulog mula sa langit kasama ang kanilang leader, no, na si Lucifer. At yan po ay papag-aralan natin sa isang serye ng pag-aaral. Kung bubuksan po natin ang ating mga Bible sa Awit 103:20. Gusto ko pong basahin po natin yan. Ang Awit 103, talata po ay 20. Kung sino po nakasumpong, pakibasa po niyan. Awit Pakibasa po, sa nakakita. 103, verse 20. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel na Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Salamat po sa pagkabasa. Amen. Salamat. Purihin niyo siya, kayong mga anghel ng Diyos. Kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Kaya ang mga anghel po ay masunurin sa Diyos. No? Hindi lamang sila nakikinig sa Diyos, kundi sila po ay sumusunod sa lahat po ng mga instruction ng Diyos. No? Yan po ang kanilang kalikasan. And then, pang-anim, nakalikasan po ng anghel. Sila'y makapangyarihan. Mga kapatid, sila'y makapangyarihan. Tinawag silang makapangyarihan sa kalakasan. No? Ang mga anghel ay makapangyarihan. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Pakibasa po. 2 Tesalonica 1:7. Sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. 1:7. Sino po ang gustong pumasa? I-unmute nyo lang po yung inyong microphone pag kayo ay bumabasa para marinig namin. Pakibasa po. 2 Tesalonica 1:7. Walang gusto bumasa? Ako na lang po, Pastor. Sige po. Unang Tesalonica ay 2 Tesalonica. Ay, ikalawang Tesalonica 1:7. Amen. 1:7 po, Pastor. Opo. 1:7.
kasama namin. Ganito po. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Salamat po. Amen. Makapangyarihan, no? Sila'y makapangyarihan, mga kapatid. Kaya ang mga anghel po ay may kapangyarihan. Sa kabila po na sila po ay nilikha ng Diyos, ay meron silang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan po nila ay hindi po kapantay ng kapangyarihan po ng Diyos. No? At kung minsan, nagpapakita sila ng anyong tao at nagsasalita. No? Naalaala po ba natin yan? Dahil sa kanilang kapangyarihan, kung minsan nagpapakita sila sa anyong tao at nagsasalita. Naalaala po natin yung dalawang anghel doon sa Sodom and Gomorrah. Nung si Lot ay nakaupo sa pintuang daan ng syudad, no? Lumapit sa kanya yung dalawang anghel sa Genesis chapter 19, verse 1. Nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Balaam sa kanyang asno sa bilang po 22. Kaya makikita po natin kung ang mga anghel ay meron pong kapangyarihan, mga kapatid. Pwede silang mag-anyo, tao, at hayop, pwede rin. Ganun po ang mga kapangyarihan. Nung ang mga anghel ng Panginoon ay nagpakita po kay Manoah, no? At kanyang asawa at ibinalita ang kapanganakan ni Samson sa Hukom 13. Ang mga anghel ng Panginoon at ang dakilang hukbo ng kalangitan. Ganon din po doon sa Lucas 2:8 hanggang 15 nung ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Unang nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. Kaya ang mga anghel ay meron kapangyarihan. Ulitin ko po yung mga kalikasan po ng mga anghel, mga kapatid. Sila'y mga banal sa kalikasan, inihiwalay at nakatalaga sa Diyos. They're holy. Pangalawa, sila po ay mga nilikhang espiritu. Hebreo 1, talatang 14. Created being ang mga anghel. At sila'y walang kamatayan. Yan ang pangatlo nilang kalikasan. Lucas 20:36. Hindi sila mamamatay. Hindi sila namamatay. At ang bilang po nila ay hindi mabilang sa dami. No? At ang Mateo 22:30 ay nagpapahiwatig po na ang mga anghel ay walang kasarian. Hindi sila lalaki at hindi rin sila babae. Walang kasarian ang mga anghel. Then, sila'y masunurin sa Diyos. Awit 103:20. No. Awit 103:20. At sila po ay makapangyarihan
2 Tesalonica 1:7. At ganun din po sa 2 Tesalonica 2:11. No. At ang pampitong kalikasan ng mga banal na anghel ay nagpapakita sila sa anyong tao at nagsasalita. So yan po ang natutunan natin ngayong gabi, mga kapatid. Ang mga kalikasan po ng mga anghel. So tandaan po natin na ang anghel ay nilikha ng Diyos for a purpose, no? Sila po ang mga may mga kanya-kanya silang mga gampanin. At kung ano po yung inuutos ng Diyos sa kanila, sila po ay nakikinig at sumusunod. No. Hindi sila po pwedeng sumuway sapagkat nilikha sila ng Diyos para magsilbi sa Diyos. So, ang lugar ng mga anghel. No. Saan naroroon ang mga anghel ayon sa sumusunod na talata? Sa Apokalipsis 5:11 at 7:11. Saan sila naroroon ayon po sa talata na yan? Apokalipsis 5:11 at 7:11. At ganun din po sa Mateo 18:10 at 24 talatang 36. Para malaman natin kung saan naroon at anong lugar ng mga anghel. Ulitin ko, Apokalipsis 5:11 at 7:11 ng Apokalipsis. Ganon din po sa Mateo 18:10 at 24:36 ng Mateo. So yan po yung ating assignment, mga kapatid. Isusulat niyo po yan. Hahanapin niyo sa Bible. At alamin ang lugar ng mga anghel. O, dyan muna tayo titigil. Pansamantalang titigil sa ating pag-aaral at magkakaroon po tayo ng question and answer portion. No? Yan po yung pinili kong paksa sapagkat every time na tayo po ay nagtitipon every Wednesday sapagkat madalas hindi natin na pag-uusapan itong mga bagay na ito patungkol po sa anghel. Kaya kung minsan kulang tayo sa information, kailangan natin ang pag-aralan mabuti ang mga anghel sapagkat sila po ay merong mga importanteng ministry sa buhay po natin. Sa buhay ng mga Kristiyano. At napakahalaga na alam natin ang kanilang mga kalikasan, kung nasaan sila, at ano po yung mga hinaharap nila, no? Ang mga gawain ng mga anghel sa buhay ng isang Kristiyano. So, dadako po tayo sa mga katanungan, mga kapatid, patungkol po sa mga anghel. Sir. Sige po. Tanong ko lang po, Pastor. Kasi, Pastor, sabi niyo, Pastor, walang kasarian ng mga anghel. Parang meron ako, Pastor, na nabasa, Pastor. Yung ba mga fallen angel, Pastor, natukso rin sa mga babaeng naliligo. Mga babaeng naliligo, natukso sila. Bumaba sila para mag-asawa dyan. Kaya nga daw, Pastor, nagkaroon ng mga anak na higante. Ibig sabihin, yung mga anghel na yun, Pastor, may possibility na mga machong lalaki yan. Kasi natutukso sa mga magagandang babae Ganito po yan, Brother Ray. Ang pinag-uusapan po natin ay mga anghel ng Diyos, hindi po fallen angels.
Pero pastor, anghel din ng Diyos yung pastor. Nilikha rin sila ng ang creation, pastor. Lagaling lahat kay Lord. Hindi po. Sila po ay hinulog na dito sa lupa. Pero kaya po hinulog, nagkasala, pastor. Natukso sa mga babae. Kaya po, nung magkasala po sila, itong mga fallen angels ay merong kasarian. Hindi katulad po ng mga anghel ng Diyos, ng mga banal na anghel. Dalawang klase po ba yung pastor? Iba po yung fallen angels. Pag-aaralan po natin yan sa susunod. Pero yung fallen angel, pastor, mga lalaki yung pastor. May kasarian. May kasarian. Kaya natukso sa mga babae. Sila. No, ayon po doon sa binanggit nyong pangyayari. No, ayon po doon sa binanggit nyong pangyayari. Pero hindi po yan ang paksa natin about fallen angels. Ang pinag-uusapan po natin ay ang banal na mga anghel na lingkod po ng Diyos. No? Ang mga fallen angels po, mga kapatid, Brother Ray, ay ito po yung sumunod kay Lucifer. No? Ito po yung halos 1/3 of the angels in heaven ay naging follower po ni Lucifer. Sumuway sa Diyos. No? Si Lucifer po ang pinaka mataas na anghel at gusto niyang maging Diyos. Masyado siyang mayabang at gusto niyang maging Diyos. Sapawan ang Diyos. Dahil siya po ay binigyan ng Ano po ang kasarian ni Lucifer, pastor? Ano po ang kasarian ni Lucifer? Sa ngayon po, si Lucifer, nung likhay po siya ni Lord, ano po ang kasarian niya? Alam ko ano kasarian ni Lucifer. Kasi yung mga alagad niya, si Lucifer po, bilang fallen, natukso nga po sila, nahulog sila sa pagkakasala. Kaya nung mahulog sila sa pagkakasala, ay nagkaroon po sila ng kasarian. No, nagkaroon sila ng kasarian. Pero ang mga anghel sa langit, no, ang anghel sa langit, ayon po dito sa pag-aralan natin, mga kapatid, no, dito sa Mateo 22:30, no, ano po bang sinasabi? Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga tao, hindi na sila mag-aasawa, ni papag-asawahin pa, sapagkat magiging katulad sila ng mga anghel sa langit. Ito po ay nagpapahiwatig na ang mga anghel ay wala pong kasarian kasi inihambing tayo no? Itinulad tayo sa mga anghel sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. No? Ganun po ang pahiwatig nitong talatang ito na ang mga anghel ay walang kasarian. Ito po yung mga banal na anghel, mga kapatid. Pero yung mga fallen angels, dahil sila'y nahulog sa pagkakasala, marami po ang ginawa silang mga pagkakasala nung sila po ay mahulog dito sa lupa. No? Nag-asawa po sila ng mga tao. Kaya ang naging resulta ng kanilang mga anak ay mga higante. No? Mga higante yung mga anak ng mga fallen angels. Ito po yung inihulog. Mga demonyo po ito. No? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya nagkaroon sila ng kasarian. No? Nagkaroon sila ng kasarian. Ngayon, kung ang tanong nyo, anong kasarian meron sila? No? Pag sinabing kasarian, gender, maaring babae, maaring lalaki. Kasi may kasarian Hindi natin pwedeng tukuyin na lalaki lang. Nagkaroon sila ng kasarian dahil sa kanilang kasalanan. Yan po yung aking paliwanag, mga kapatid. Dito po sa mga fallen angels. Ngayon, hindi po yan ang paksa natin Ang paksa po natin ay patungkol sa mga banal at ang kanilang kalikasan. Kaya ang mga banal na anghel na lingkod ng Diyos ay ayon sa talata ng Mateo 22:30, sila po ay walang kasarian. So, nakuha po natin? Last question po, Pastor. Sige po.
Ito po, Pastor, dalawang anghel po, Pastor, nakilala ko, Pastor. Si Gabriel po at saka si Miguel po. Ayon sa pangalan po nila, sila po ay maskulino, lalaki. Ano po ba ang tama doon? Ako po yan mga masunuring anghel po yan Si Gabriel po at saka si San Miguel po. Masculine po yung kanilang pangalan, pero wala po silang gender. Ay, wala rin yan. Wala silang kasarian. Opo. Masculine lang yung pangalan nila. Oho. Ganun po. Ayon po dito sa itinuturo po ng Mateo 22:30. No. Masculine and name lang yon. Masculine and name. Pero ang mga anghel po ay wala talagang kasarian. No. At yan po, susuportahan natin ng mga talata sa mga susunod. Para makita natin na itong mga anghel na ito, no, ay sila po ay lingkod ng Diyos. Mababait, masunurin, nakikinig sa Diyos. At sila po ay walang kamatayan, no? Nilikhang mga espiritu. Sila ay mga banal. At sila po ay makapangyarihan. At kung minsan sila po ay nag-aanyong tao, no? Nag-aanyong tao at nagsasalita. Ayon po sa mga pangyayari sa banal po na kasulatan. Naalala po natin yung mga apostol nung sila po ay nakabilanggo, no? Mga anghel po ng Panginoon ang ginamit, no? Nabuksan ng pinto kay Pedro, no? Kay Apostol Pablo, kay Silas, at napakarami pa po na mga pangyayari na ang mga anghel ay ginamit ng Diyos para po sa mga apostol. Kaya isa po yan sa mga aalamin natin sa susunod nating pag-aaral, no, mga kapatid. Pero ayon sa Mateo 22:30, ito po ay nagpapahiwatig, no, na sila po ay walang kasarian. Pastor, tanong ko po. Ayon po dito sa ating... Hindi ako naririnig. Sige po. Ay, tanong ko lang po, Pastor, kung ang mga anghel ay Sige may po. pakpak po ba? May mga pakpak po ba? May pakpak sila? May pakpak ba? Oo, tanong ko. Wala po. Wala po pakpak. Ang Biblia po hindi nagsasabing may pakpak ang anghel. Oo nga, no, wala. Kasi makita mo sa mga picture, may pakpak sila eh. Wala pala. Mga picture. Wala po tayo. Picture lang po yun. Sa mga picture lang natin po. nakikita yun. Amen. Salamat po. Yan ay katang-isip lamang ng mga artist yun. No? Katang-isip lang ho ng mga artist yung may mga pakpak ang mga anghel. No? Kaya po, akala ko may pakpak eh. Kaya ito po ay nag-aanyong tao eh. No? Nag-aanyong tao. Nakikita natin, katulad natin sila. No? Nagiging katulad natin sila. Kailang sila po ay walang kamatayan. No? Sila ay may kapangyarihan. Kaya sila ay nakakapag-anyong tao. At nakakapag-ministeryo sila sa atin. At sa mga tao po, sa mga apostol, at sa mga Old Testament saints. Pastor, tanong ko po ang anghel, Pastor, mayroon po ba silang buto at laman? Espiritu po sila, mga kapatid. Wala po silang physical na katawan. Ay, ba't Espiritu nag-aanyo sila. pong tao? Nag-aanyo lang. Kasi Pero may walang buto, kapangyarihan walang... nga. Ah, May kapangyarihan sila. Meron silang kapangyarihan. Sinasabi po ng banal na kasulatan na binigyan sila ng kapangyarihan kaya pwede silang mag-anyong tao. No? Tamo si Jesus ay espiritu, nag-anyong tao. Nagkatawang tao. Laman kasi walang kasarian.
Pastor, last question po, Pastor. Ang mga anghel po, Pastor, meron din free will katulad ng mga tao. Free will na katulad ng tao? Opo, Pastor. Magandang tanong po yan. No? Ang mga anghel ba ay may kalayaan sa kanilang gagawin? No? Kasi ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang anghel ay nilikha din. No? Kailang iisa po yung purpose ng Diyos nung likhain niya ang mga anghel. No? Kaya Pastor, po ay walang kalayaan na mamili. Yun. Wala po sila, para silang mechanism, Pastor, wala silang kalayaan, kundi sumunod. Yeah. Ano po, kailangan silang sumunod. Kailangan silang makinig sa Diyos. Kasi yun po yung purpose ng Panginoon sa kanila nung sila po ay i-create. No? Kailangan hindi binanggit ng Biblia kung kailan sila na-create. No? Hindi po tahasang binanggit ng Biblia kung kailan po nilikha ng Diyos ang mga anghel. No? Sa mga susunod po may posibility siguro, Pastor, na yung mga anghel niya, si Lucifer, na-engage sa mga tao, may free will ang mga tao, sila wala. Kaya nagrebelde siya. Hindi po. Talagang gusto niya maging Diyos. Gusto niyang sapawan ng Diyos. Yun po yung talagang kasalanan niya. Kasi, Pastor, siya ang manunukso. Paano siyang saan nang galing? Sino tumukso sa kanya? Ba't siya nagkaisip? Hindi. Naging manunukso lang po siya. Mahulog siya sa kanan. Si Lucifer po ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos, si Lucifer ang pinakamaganda. At siya po yung may pinakamataas na posisyon sa hukbo ng kalangitan. Kaya dahil dun sa posisyon niya na yon, ay gusto niyang agawin ang trono ng Diyos. No, gusto niyang agawin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang ginawa po, ayon kay Ezekiel, siya po ay hinulog sa lupa. Kasama po ng 1/3 of the angels. No? Kadami po nila. No? Napakarami pong sumama sa kanya sapagkat mayroon siyang follower. At sa mga susunod, yan po yung ating pag-aaralan. Ano? Sa susunod na mga serye. Pero sa ngayon po, ang mga banal na anghel muna ang ating isa-isahin. No? At binigyan ko na po kayo ng 7 mga kalikasan ng mga anghel. Kaya very interesting ito, ang ating pag-aaralan. Ano? Hindi tayo aantukin dito. Kapag ang pinaka-core nitong pag-aaral na ito ay magkaroon tayo ng malalim na kaalaman patungkol po sa mga anghel. No? Ang anghel, isa pa po, no? At dito na ako mag-end. Ang anghel po ay hindi binigyan ng karapatan na magpahayag ng ebanghelyo sa tao. No? Bakit ang tao ang binigyan ng karapatan? Bakit hindi anghel? No? May kapangyarihan sila para mag-convert ng tao. Kasi may kapangyarihan sila. Pero bakit hindi sila ginamit ng Diyos? Hindi sila ginamit ng Diyos para mag-ebanghelyo. Magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Bakit tao? No? Una po, tandaan natin, ang mga anghel ay hindi nakaranas ng biyaya. No. Hindi sila nakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Pareho tayong nilikha. Ang tao at ang anghel ay nilikha ng Diyos. Pero ang anghel po ay hindi nakaranas ng kaligtasan. No. Tayo po ay nakaranas ng biyaya. Kaya tayo ang ginamit ng Diyos para ipahayag ang biyaya ng kaligtasan. Hindi ang mga anghel. Yan po yung rason. No? Kaya every time na nagpapahayag tayo ng biyaya po ng Diyos, it's because naranasan po natin ang biyaya na nagmumula po sa Panginoon.
Kaya para po sa akin, no? Para po sa akin, ang mga anghel ay hindi po binigyan ng kalayaang mamili. No? Sila po ay nilikha para sumunod. No, yung mga banal na anghel ay nilikha para gampanan ang lahat po na inuutos ng Diyos. Mga hukbo sa kalangitan para sumunod po sa Diyos. So that's it for tonight, mga kapatid. At alam ko, yung ating pauna ay medyo masarap-sarap na dahil maraming mga tanungan. Kaya alam ko, sa susunod, marami pang mga tatanong. No? At yan po yung pinakamaganda na pakta. Yung style ng Bible study, yung tanungan portion. No? So may enjoy po natin. Ito pong Miyerkules na ito. Kaya maganda po kayo ng mga tanong. Maganda kayo ng tanong. Para magiging masaya yung ating talakayan. Sapagkat kailangan natin malaman ang maraming impormasyon patungkol sa anghel. Sabi nga ulitin ko, ni Billy Graham, mas marami ang mga nasulat na mga aklat ng mga demonyo, kung ano-anong aklat ng kapangyarihang itim kaysa mga katuruan patungkol po sa anghel. So, that's it for tonight. Tayo po ay dadako po sa ating mga prayer. No? Dako po tayo sa ating mga panalangin. Pastor, may request po ako. O, sige po. Yung lubusan na kagalingan ni Inday, kasi balik check up pa po siya eh. Sa itin po, lubusan na kagalingan. Chappy, Pastor. Saan po nagpatingin si Inday na doktor? Sa kay Best Care, hindi ko po siya dinala sa Baljen kasi sasabihin COVID. Kaya natakot po ako, kaya sa ko po dinala sa Best Care po. Pero okay naman po siya, mayroon pang konting ubo. Yung lubusan po na kagalingan. Amen. Sige po. Saka po yung kalakasan po ng katawan ko, patuloy na kalakasan sa buong pamilya, pag-ingat ng Panginoon. Yun po, Pastor. Sige po. Ako po, Pastor. Sige po. Yung hipag ko po kasi i-admit daw po siya bukas. Sana po makahanap po kami ng dugo. Type B po. Tsaka maging okay po yung operation niya. Operahan po siya? Po kasi, magto 2 months na po yung tiyan niya eh. Di ba po nakunan siya ng twins? Sabi daw po ng doktor, magpasked na daw po siya ng ng dilatation and curettage para po matanggal na po yung nasa loob ng tiyan niya. Sana po maging okay po bukas. May kahirapan yung type B, Type B ba, yung dugo? Opo, type B plus po eh. Kasi po kailangan sa Diosdado po dito, bago ka ma-admit, meron ka na kagad na pack na dugo mo. Para po may emergency, meron ka may isasalin po kaagad. Ano po ang pangalan ng hipag nyo, Sister Elaine? Renalyn Paras po. Renalyn. Okay, sige. Renalyn. Thank you po. Anyone else? Meron pa po ba? Ako po, Pastor. Peace and harmony po para sa amin lahat dito. Pamilya po. Magkasundo-sundo po. Kailangan po talaga sa panahon ngayon ay magkasundo-sundo. Mahirap po yung iba-iba ang mga ideya, Iba-iba ang nagkakaroon ng kanya-kanya sa loob ng bahay. Pagamat kailangan natin ng social distancing. Pero dapat hindi nagkakaroon ng social distancing yung ating relasyon, lalo na sa loob ng kayaman.
So wala na po. Mr. Raquel, kailan ang uwi ng abo ng asawa mo? Wala pa pong chinachat sa anak ko yung sa punerarya eh. Basta Pero nung na po. Opo, nung asing ko, na-cremate na siya pero wala pang schedule kung kailan ipapalipa rin dito sa Pilipinas. Sige, ipag-pray Yun lang. natin na Sige po. iiwi yung abo ng asawa mo para ma-comfort naman kayo na makapiling niyo siya kahit na abo. Opo. Naka-or naman yun eh, di ba? Pag binyahe. Siguro pag-uwi ng pagbakasyon siguro ng anak mo. Hindi po, kasi ang alam ko po, itutuloy na lang sa embassy tapos ang embassy ang magpapadala dito sa airport ng Manila. Tsaka ako susunduin. Ganon. I praise Opo. the Lord. Mas mabilis yun pag ganon ang maging paraan. Ano? Kaya nga po. Hallelujah. So wala na po. Nawala si Brother Celso, ano? Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. At isama po natin sa panalangin yung mga narinig nating mga concern, ano? Ang kumpletong kagalingan ni Inday. At ganun din po ang pag-iingat ng Panginoon kay Renelyn Paras na ooperahan po. At ganun din ang maiuwi yung abo ng asawa ni kapatid na Raquel. So let's bow heads mga kapatid. Tayo po ay ibuko, tayo po ay manalangin aming Diyos. Muli po kami ay nagpapasalamat na sa gabing ito ay pinag-isa mo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya na patuloy mong binibigay sa bawat family. Lalo na Panginoon ang guidance at protection laban po sa banta ng karamdaman. Lord, hiwalay po sa inyo ay wala po kaming magagawa. Hindi po namin kayang ipagtanggol ang aming mga sarili. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na iiwas sa amin at maglalayo sa amin sa anumang kapahamakan, lalo na Panginoon sa virus, sa pandemic na ito na naglilipana sa buong daigdig. Panginoon, marami po ang natatakot dahil sa nadadagdagan na naman unti-unti ang mga bago pong cases sa aming bansa. Pero nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil ang iyong mga anak ay patuloy mong inaalagaan at patuloy mong binabantayan at nilalayo kami sa anumang uri ng karamdaman. Dakilang Diyos, salamat na meron kaming Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Salamat din na meron kaming Diyos na laging bukas ang kamay para kami ay alalayan ng Diyos sa lahat po ng aming mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, sama-sama kami na nagpupuri at nagpapasalamat. Dahil minsan pa ay inaliw mo kami, O Diyos, sa mga awitin, mga papuri, mga patotoo, at ganoon din sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag
Ano man ang sitwasyon na amin pong kinakaharap, ano man ang kalagayan namin, salamat na meron kaming Diyos na sandigan. Diyos na nagtatanggol sa amin at naglalayo sa amin sa anumang uri ng karamdaman. Diyos na nagbibigay ng lakas ng aming mga katawan para labanan ang mga banta ng karamdaman sa aming mga katawan. Dakilang Diyos, una tigit sa lahat, sama-sama naming itinataas sa inyo sa gabing ito ang kumpletong kagalingan ni Inday, Panginoon, na meron pong ubo at lagnat. At salamat po na nawala na po yung kanyang lagnat. Patuloy kaming umaasa, Panginoon, na lagi niyong akbayan ang batang ito at patuloy na bigyan, Panginoon, ng inspirasyon sa paglilingkod. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ang mga nangyayari sa amin pong mga buhay ay maging paalaala sa bawat isa sa amin na kung kami tapat na naglilingkod lamang sa inyo, maaari kaming makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman. At dalangin ko, Panginoon, na anuman ang aming mga kinakaharap, magiging tungtungan namin ito, O Diyos, para kami ay magkaroon ng katapatan sa aming paglilingkod sa inyo. Tulungan mo ang buong pamilya po ng mga Argoncillo. Tulungan mo rin, O Diyos, ang anak po ng aming kapatid na Helen, si Philip at saka si Dia, sa kanila pong mga desire sa buhay, lalo na si Dia, Panginoon, ang kagalingan din ng kanya pong lalamunan ay itinataas din po namin sa inyo. Patuloy mong hawakan ang buong pamilya po ng Argoncillo. Pagpalain, O Diyos, ang kanila pong hanap buhay at dalangin ko, Panginoon, na ikaw po mag-sustain sa kanila. Patatagin mo sila sa kanila pong pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Aming Diyos at aming Ama, tinataas ko rin ang buong pamilya po ng mga Quezon, lalo na, Panginoon, ang kanilang mga anak na malayo po sa kanila at mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. Dalangin ko, Diyos, na magkaroon ng harmonious relationship, Panginoon, sa loob ng kanilang tahanan. At naniniwala kami, Panginoon, na kung ikaw ay ipagitna namin sa aming tahanan, walang problema na hindi po maaayos. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala na gamitin mo ang mag-asawang ito, Sister Adelina at Brother Ray, na maging tunay na buhay na patotoo sa loob ng kanilang tahanan. At gamitin mo sila, O Diyos, na maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala para magkaroon ng maayos na pagtitinginan ng Diyos sa loob ng tahanan. Aming Diyos, tinataas din namin sa gabing ito ang hipag po ni kapatid na Elaine na ooperahan, Panginoon. Nangangailangan po sila ng type B na dugo. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na magpo-provide ng lahat ng ito. Financially, emotionally, at ang lahat po ng mga pangangailangan sa operasyon. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kung kayo po ang kikilos sa buhay po ni Renalyn na ooperahan. Dalangin ko, Panginoon, ang doktor na siyang gagamitin para po sa operasyon. Bigyan mo siya ng sapat na karunungan na nagmumula sa inyo para maging matagumpay po ang operasyon na gagawin. At dalangin ko rin na patatagin mo ang loob ni Renalyn, bigyan siya ng sapat na lakas, Panginoon, para magkaroon ng katagumpayan ang operasyon na gagawin po sa kanya. Lord, tinataas din namin sa trono ng iyong biyaya at nagpapasalamat kami na ang asawa po ni Raquel ay nakremate na. At dalangin ko, Panginoon, ang pagpaprocess ng
labi ng kanyang asawa. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay maiayos para makabalik po siya, O Diyos, kahit na abuman lamang. Panginoon, maraming salamat sa iyong gagawin at dalangin ko, Panginoon, ang mga tao na pagdadaanan ng pagpaprocess nito. And we pray, Lord, na magiging maayos, maging smooth hanggang sa siya po ay makabalik dito sa makapiling ng kanyang asawa at anak. Salamat sa lahat ng mga blessing na amin pong tinanggap sa araw na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamilya po ng mga Gungab at Sumalinag family sa Nueva Ecija. Ganun din, Panginoon, ang Abaratige family. Tinataas ko rin, Panginoon, si Jessie na patuloy mong patatagin sa kanyang pananampalataya at buksan mo rin, Panginoon, ang pintuan ng opportunity. Siya po ay makasakay uli at makapagtrabaho. Dalangin ko, Panginoon, ng patuloy na pagkilos mo sa pamilya po ni Jessie at ni Cheche. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid namin sa barko, sa pangunguna po ng aming kapatid na Celso. Patuloy, dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo rin sila at ilayo sa anumang uri ng mga karamdaman. At dalangin ko, Panginoon, ang barko na kanilang sinasakyan, na patuloy mong hawakan ito at ilayo sa anumang mga problema na matitindi. At dalangin ko ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng iyong gagawin, O Diyos, sa aming mga buhay. Ang aking buong sambahayan, ang aking mga anak, apo, at manugang ay tinataas ko rin po sa inyo. Ganun din, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa barko ay tinataas po din namin sa inyo. Si Jonah, Panginoon, ay tinataas din namin sa inyo. Yung batang ito, dalangin ko rin, Panginoon, ang kanyang karamdaman na kumpletong kagalingan din ang hinihingi namin para sa kanya. Wala po kaming komunikasyon at dalangin ko, Diyos, ang iyong kaparaan kasama din namin sa mga gawain. Panginoon, tinataas din namin sa gabing ito ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na wala pang tunay na relasyon sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na magbukas kayo ng opportunity. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na magiging instrumento para ang inyong mga salita ay makaabot sa mga taong wala pa pong tunay na pagkakilala sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga biyaya. Salamat sa bawat pamilya, Panginoon, na naka-tune in ngayon. At we pray, Lord, na patuloy mong bigkisin, talian ng tali ng pag-ibig ang bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, na makita namin ang pag-asang ito na itinanim mo sa aming mga puso. Na kailanman na ito po ay hindi magmamaliw, hindi magbabago. Sapagkat ang pag-asang ito ay nakatanim na, O Diyos, sa aming mga puso. At magkaroon ito ng katuparan sa muli mong pagbabalik. Kaya salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Ingatan mo kami sa buong magdamag na aming pamamahinga. Bigyan mo kami ng masarap na tulog. Ilayo mo kami sa masamang mga panaginip na maaaring magpahina sa aming pananampalataya. Bagkus, O Diyos, palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyan kami, O Diyos, ng malalim na pagtitiwala na nagmumula sa inyo. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa bawat isa na nakasama po namin ngayon. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen at Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Hilingin ko po ang lahat. Good evening po sa lahat. Saglit Merry lamang Christmas po. po sa lahat in advance. Opo. Ayan. Saglit lamang po, kukunan ko po kayo. Hindi ko po alam ng sakto, pero itong araw na to, sabi ni Pastor, every 2 years po ang pero ito ang araw ng anniversary po ng PCCI. December 9 po. December 9. Ngayon po ay December. Ayan po. So, pang ilang taon na ba natin, Pastor?
Ang iglesia ng PCCI ay every 2 years nagse-celebrate ng anniversary. Hindi ko alam kung pang 2 years ngayon. Hindi every year nagse-celebrate, di ba? Every 2 years. Kaya matagal tumanda. Dahil every year. Kaya ang bilang Happy anniversary po. Parang napag-usapan ulit, Pastor, na yearly, i-celebrate lang ng parang simpleng celebration. Pero yearly na po. Ngayon po, yun nga po. Is COVID naman. Pag normal na, saka tayo mag-celebrate ng maayos. Opo. Ayan. Mag-celebrate, ano din, may COVID. Bawal din. Kahit siguro sa Zoom time. Ayan po. Hindi rin natin ma-enjoy kung mag-celebrate tayo. No. Pag normal na siguro, saka tayo mag-celebrate ng bongga kaday. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat. Kukunan ko kayo ng picture. Lapit lang saglit. Ayan. 1, 2, 3, smile. Happy anniversary! Happy anniversary po sa ating anniversary sa lahat. Merry Christmas ulit sa lahat in advance. Good evening po sa lahat. Salamat. Thank you. Ninang, Nina. Good evening po.